May mga bagay tayo na nakikita sa ibang tao or madalas gano'n, normally lalo na 'pag negative. Madalas natin makikita 'yan sa mga taong ayaw natin or sa mga taong nakakasama natin araw-araw. 'Yan, kadalasan nakikita natin sa kanila yung mga bagay na pangit, mga bagay na ayaw natin, mga bagay na nagagalit tayo or nadi-disappoint tayo 'pag nakikita natin na gano'n sila, na gano'n ang ugali nila. Pero naunawaan ko na yung bagay na mga pangit na nakikita natin sa kanila, yung mga bagay na ayaw natin sa kanila, yun yung bagay na nandyan sa'yo. Doon ko naunawaan yung yung nasa Bible na kung ano yung iniisip mo sa kapwa mo, yun ka. Totoo yun. Kasi normally, marami tayong nakikita sa ibang tao na hindi natin pinapansin sa sarili natin. Kaya, more on nakikita natin yun sa kanila. Kaya, ang nangyayari, nahuhusgahan natin sila. Iniisip natin na talagang ganun sila. Pero kung titingnan mo sa kabilang point of view, babaguhin mo yung point of view mo. Kaya mo nakikita yun sa kanila kasi meron yun sa'yo or ganun ka. Sample, para at least mas maunawaan natin. Sample na lang ganito. Yung kasama ko, kinakasama ko noon, madalas ko siya nakikita ng parang immature siya, parang nagkukulang siya, parang may problema dun sa bagay na ginagawa niya or dun sa pag-express niya ng nararamdaman niya. Although nandun yung intention na gusto kanyang mahalin, gusto niya express yung pag-aalaga, gusto niya ibigay yung bagay na para ma-feel mo na mahal ka niya. Nandun yung intention na yun. Pero ikaw, hindi mo makikita yun. Ako hindi ko nakita yun. Yung nakita ko sa kanya, may kakulangan siya. May pagkaisip bata siya. May mga mali siya sa pananaw niya sa buhay. Tapos nung time na nawala siya, naghiwalay kami, doon ko lang nakita or doon ko lang na unawaan na yung mga bagay na nakikita ko sa kanya, yun yung mga bagay na nasa loob ko. Yung nakikita kong pagiging immature niya, isip bata niya, nakita ko yun sa sarili ko. Nakita ko yung may pagkukulang siya, nakita ko yun sa sarili ko. Yung iniisip ko na may problema dun sa ginagawa niya, dun sa iniisip niya, yung pananaw niya sa buhay may problema, nakita ko yun sa sarili ko. Kasi normally ganyan, madalas ganyan ang nangyayari. Nakikita natin yung mga negative side natin sa ibang tao. Imbis na makita natin yung direkta sa sarili natin, hindi ganun ang nangyayari. Nakikita muna natin yun sa ibang tao. Madalas sa mga taong hindi mo gusto or sa taong lagi mong kasama. Although hindi dahil sa hindi mo gusto yung lagi mong kasama, ang ibig sabihin yan kasi lagi mo siyang kasama. Kaya madalas makikita mo sa kanya yung mga bagay na problema or makikita mo sa kanya yung problema na totoong may problema nun nasa iyo, wala sa kanya. Kadalasan ganito pa, isa sa mga problema natin. Madalas natin na ikukwento yung mga negative attitude, mga negative na characteristic ng tao sa ibang tao. Or nai-entertain din natin yun sa sarili natin. Inisip natin, bakit ganito? Bakit ang sama niya? Bakit makasarili siya? Bakit selfish siya? Bakit iniisip niya lang yung sarili niya? Ganun ang iniisip natin. Ganun ang napag-uusapan natin normally sa mga tao. Pero sabi nga, nagre-reflect yung mga bagay na sinasabi mo sa ibang tao sa'yo. Or kadalasan, although pwedeng hindi mo pa nagagawa yun, pero pagdadaanan mo yun.
ma-e-express mo sa ibang tao yung sinasabi mo sa ibang tao. Yung sabi mo sinungaling siya, nanakaw siya, ah, hindi niya iniisip yung ibang tao. Darating sa point na marirealize mo na yung mga bagay na sinasabi mo sa kanya mapagdadaanan mo. Alam mo kung bakit? Kasi may mga bagay na nauuna kasi sa atin yung judgment eh. Hinuhusgahan natin agad yung tao. Hindi natin inaalam kung bakit sila nagkaganon. Kaya kailangan pagdaanan mo yun. Kailangan dumating ka sa point na kung ano yung mga sinasabi mo sa kanila, nangyayari sa'yo para at least dumating sa point na may unawaan mo sila. Maintindihan mo sila kung bakit sila nagkakaganon. Maintindihan mo kung bakit sarili lang nila iniisip nila. Hindi sa sarili lang nila iniisip nila. May dahilan kung bakit ganon sila. Kung bakit ganon ang approach nila sa tao. Kaya, pag may mga nakikita kang negative sa tao, huwag mo sila agad huhusgahan. Bigyan mo yung space, bigyan mo ng time yung sarili mo para unawain sila kung bakit sila nagkakaganon. Kasi ang kagandahan niyan, pag ginawa mo yun, ganun din ang mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng space, ng panahon para sa'yo, para intindihin, unawain mo yung sarili mo. Doon mo makikita yung mga problema. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon ng panahon sa sarili mo, kausapin mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Kasi, yun ang pinaka-importante. Halughugin mo or pag-aralan mo. Pag-aralan mo ang sarili mo. Dahil pag natutunan mo at nakilala mo ang sarili mo, makikilala mo rin ang ibang tao. Dahil ikaw at sila ay iisa. Pareho kayong may spirito. Pareho kayong may puso. Pareho kayong may utak. Sadyang magkakaiba lang tayo ng mga pinagdadaanan o na-experience sa buhay. Kaya walang reason para husgahan mo sila. Dahil yung mga bagay na nakikita mo sa kanila, mangyayari sa'yo. Yung mga bagay na negative or pangit na nakikita mo sa kanila, meron sa'yo. Nagre-reflect lang yung mga nakikita mo sa kanila doon sa bagay na meron ka. Kaya kung magpo-focus ka sa isang bagay, doon ka mag-focus sa mga maganda. Pag may kasama ka or nakakasalamuha ka, mag-focus ka dun sa mga bagay na positive. Para dumating sa point na yung mga ibang tao, pag nakikita ka nila, positive lang din na nakikita sa'yo. Kasi pag iniisipan mo sila ng negative, iisipan ka rin nila ng negative. Kasi kung ano yung binato mo, babalik sa'yo. Kung ano yung in-express mo sa ibang tao, babalik sa'yo. Hindi man yan ngayon, pero darating ang time na babalik sa'yo yan. Kasi ganyan nag-work ang buhay. Kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na may tanong ka. Kasi kung tatanungin mo na bakit, ganun ang ugali niya. Pagdadaanan mo yun. Darating sa time na pagdadaanan mo yun para maunawaan mo kung bakit nandun sila sa point na yun. Bakit ginagawa nila yung bagay na yun. Ganun nagpo-progress or ganun nag-work ang buhay. Kaya maging tayo, magiging curious tayo sa mga bagay na iniisip natin sa kanila. Kasi kung ano yung mga iniisip natin sa kanila, nangyayari yun sa atin. Kaya maging maganda ang ating maging intensyon sa mga tao. Para dumating sa point na makakasalamuha mo yung mga taong maganda rin ang intensyon sa'yo. What is your, kung ano yung binato mo, babalik sa'yo. Yun ang buhay. Yun ang law of karma. Kaya doon tayo mag-focus sa mga magandang bagay, sa mga bagay na gusto nating i-treat nila sa atin.